Meron tayong magandang video dito, courtesy sa atin ng Pinoy Mystery Channel. At ang video ito ay nagpapakita ng method or methodology, ang method or paraan ng pag-dispose ng mga kawawang sabungero diyan sa Taal Lake, kung bakit walang nakikitang ni isang bakas sa mga nawawalang sabungero dahil sa napakaganda ng methodology or method ng pag-dispose nitong Grabe, no? mga taong halang ang kaluluwa. Kapangyarihan Ito ang talaga. video courtesy sa atin ng Pinoy Mystery Channel. Mga nawawalang sabungero. Sinisimula na ang plano kung paano sisisirin ang labi ng mga dinakip na itinapon sa ilalim ng Taal Lake. Ayon kay alias Totoy, higit pa sa 100 ang doon ay inilibing. Balak isama ang ibang bansa katulad ng Japan na may modernong teknolohiya upang masuyod ang malalim na lawa. Handang gumastos ang departamento para dinggin ang sigaw ng mga naiwan na maiaho ng kanilang minamahal. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi ang bilyonaryong mastermind o ang sikat na celebrity o ang mga police enforcers ang hadlang sa paghahanap, kung hindi ang mismong lawa. O ito mga kababayan, bakit nga ba napakahadlang ng mismong lawa o ng lake ng Taal sa paghanap? Well, napakaraming dito variables na nahadlang sa para ma-recover ang mga remains dahil sa 4 years nang nakaraan at ilang beses na ba na sumabog o nagbuga ng usok at asupre ang Taal Lake. At hindi lang yan, siyempre nilulungot na rin kung ano man ang nasa bottom of the Taal Lake. Kaya kailangan dito ng magandang teknolohiya, hindi lang yung sisid ng sisid, kundi kailangan talaga dito ng mga sonar scanner or mga scanners Para na ma-detect. ginagamit sa modernong paghanap ng mga bagay sa ilalim ng karagatan at lupa. Well, magigimbal kayo dito sa ibubunyag ni PMC, Pinoy Mystery Channel. Kudos sa Pinoy Mystery Channel, maraming salamat sa napakagandang video dahil ibunyag niya ang method ng pag-dispose ng mga kawawang sabungero na ito. 100 plus. Narito lang sa Taal Lake na yan na malawak. Grabe. Kaya alam na alam nitong mga nag-dispose kung paano mapanatiling sikreto ang kanilang ginawa. Dahil nga, nako, sabi ko na kanina, halang ang mga bituka ng mga taong ito. At napakagrabe yan ay mga men in uniforms ang gumawa niyan, mga iskalawags. Nasa detention na ngayon ng PNP. Sabi ni DOJ Rimulya ay detained na, naka-detained ang 15 uniform personnel na sangkot sa pag-dispose ng mga katawan nitong mga kawawang sabungero diyan sa Taal Lake. Alright, so balik tayo kay PMC sa napakagandang paggawa ng graphics at video nito. Habang mainit ang balita sa mga missing sabungeros, patuloy ang paglabas ng mga haka-haka at hinala hinggil sa kaso. Dahil sa kakaunti pa lamang ang isinapublikong impormasyon na makakatulong upang mapanatag ang loob ng mga naiwan. Ang kanilang hinaing ay sana mabigyan ng closure ang kanilang pagdurusa at mahanap ang labi ng kanilang mga anak, mga kapatid at asawa. Isinama ni alias Totoy sa kanyang affidavit o sinumpaang testimonya ang ilang may mga kinalaman sa trending na kasong nakapipigil ng hininga. Kasama dito, yung grupo ng higit sa 20 mga police enforcers na di umano'y dumakip at pumaslang sa mga pinagdiskitahang sabungero. Yari na yung Ang mga hindi yan. nila alam, matinik ang mga salarin. Itinuro man ng nag-iisang saksi kung saan itinapon ang mga higit sa 100 mga pinaslang. Hindi ito basta-basta maiaahon mula sa ilalim ng lawa. Kailangan ng teknolohiya mula sa ibang bansa. Inulat ng Explained PH na humingi ng tulong ang Pilipinas sa bansang Japan na gamitin ng mga unmanned submersible upang hanapin ang mga nawawalang sabungero sa ilalim ng Taal Lake. Sinabi pa na meron ng opisyal na sulat para sa pamunuan ng Japan at hinihintay na lamang ang kanilang kasagutan. Magandang balita ito para sa kinauukulan at lalo na sa mga pamilya na ilang taon nang hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Okay, so ito mga kababayan kung alam ng mga gumawa niyan na sisirin ang Taal Lake, ay baka isang gabi ay pinuntahan na nila yan at hinanap nila yung mga kanilang
inilubog dyan. Di ba may mga tali yon, may mga pisi, may mga lubid. So sa mga lubid ay madaling matandaan, lalo na kapag yung sako ay makikita pa rin. Kasi alam nila kung saan mismo nila nilubog, kaya pwede nilang ma-recover yun. At kapag nakuha na yan ng mga Walang ebidensya. yung gumawa dyan, kung Ay, na-recover wala nila nang yan at ebidensya. tinago muli, ay baka mahirapan din kahit Japan technology, kahit mga robot na submersible submarines ang gagamitin, o mga sonar scanner, or kung anong scanner diyan ang gagamitin, ay talagang mahirapan. Okay, so ito na nga, hindi mapanatag ang kalooban nitong mga naiwan, kahit lang daw buto basta makita nila, okay na, sila ay makapagpahinga na. Kaya ito, kung kayang gastusin ng mga opisyal ng gobyerno ang pera ng bayan, bakit hindi maglaan ng donasyon? Magbigay ng donasyon ang mga congressman, ang mga senador. Magbawas konti sa kanilang pork barrel at i-donate yan para sa gastos, para sa pagbayad ng Japanese Technology. recovery team. Di ba mga kababayan? Bakit hindi gagastusan yan para matapos na? At malaman talaga kung mayroong mga itinapon dyan. At kung malaman na mayroon nga, ibig sabihin totoo lahat ang sinabi nitong whistleblower na si alias Totoy. Grabe, in the world history of murder and crimes, ito ang pinakagrabe nangyayari dito sa Pilipinas. Kung saan mga sportsmen, sports natin ang sabong Kaya matatawag ng mga sportsman na ayan, binigyan ng ending yung kanilang buhay na hindi maganda. Saan ba kayo nakakita sa buong mundo na ang mga sabungero o mga sportsman ay isa-isang kinuha sa kanilang tahanan Pinagpapatay. ng mga naka-uniforme pa? Kahit na hindi naka-uniform, pero member pa rin ng ating di ba? Kaya only in the Philippines ito nangyari. Kaya kailangan linisin ito ng gobyerno. Kailangan may pakita sa buong mundo na kayang magipaglaban or kayang puksain ng ating gobyerno ang ganitong mga klaseng hindi katanggap-tanggap na mga gawain ng mga sindikato. Sindikato to dapat mapuksa. Kung magpuksa tayo ng koloni ng mga anay, koloni ng mga langgam or anay, kung puksain natin ang anay, ang puksain una ay yung kanyang queen o yung kanyang pinaka-leader. At kapag nawala na yung queen, wala na rin yung kanyang mga army, ay mawawala rin yan. Kaya ito, kapag hindi napuksa itong leader dito na sindikato, ay magpatuloy talaga yan. Kaya ganun, ang pag-terminate sa mga anay, sa lipunan, ay unahin yung pinaka-queen ng koloni. Hindi ibig sabihin ng queen ay babae. Ang queen sa anay, sa mga anay, sa termites, ayun yung pinaka-leader at nangingitog, kaya tinatawag na queen. Siya yung nagpadami ng kanyang mga army at tauhan. So ganun din yan, sa koloni ng sindikato, ay meron talagang ulo. Ang ulo ang tanggalin, kapag wala ng ulo, ay mawawala na rin yung mga galamay. Di ba mga kababayan? So dapat ipakita ng PBBM ang kanyang bangis dito. Hindi lang mga politika-politika ang dapat dapat ipaglalaban. Ito karapatan ng mamamayan at safety ng mamamayan na katulad nito. At ang linisin ang lipunan ng Pilipinas na mawawala itong mga katulad ng anay na mga sindikatong ito. Grabe, ngayon nga nasa peligro na ang buhay ni Emil Sumangil, yung isang batikang journalist ng GMA, dahil nga siya ang unang nagipag-usap sa interview kay alias Totoy. At dahil kay Emil ay lumabas ang mga video at nalalaman tuloy ng buong mundo, buong Pilipinas, kung sino ang nasa likod nitong pagkawala ng mga sabungero. Sa panahon ni Digong ay binaliwala ito Sa panahon ni Digong ay saglit lang ang hearing nito, nawala na kagad. Dahil nga sa bilyon-bilyon pa lang pinakawalan ni Inchik, pinambayad sa mga lahat ng nag-imbestiga sa kanya para manahimik. Yung iba nga, mayroon ng condominium daw Grabe. Alright, patuloy tayo, balik tayo kay PMC Pinoy Mystery Channel. At dahil na rin dito, mukhang nabuhayan ng loob ang buong bansa. Nagdulot ng maiksing ligaya sa mga kaanak ang posibilidad na masisid ang pinakailalim ng lawa. Subalit ang hindi inuulat ngayon sa media ay ang tinaguriang methodology ng mga salarin. Kapag sinabing methodology, ito yung mga patong-patong na paraan upang masiguro ang tagumpay ng isang lakarin. Bawat isang pamaraan ay pulido at walang mintis. Sa madaling sabi, sinigurado ng enforcer team na walang palso sa kanilang pagdakip o capture, pagpaslang o execution, at pagtapon o disposal sa mga missing sabungero. Tiniyak ng mga nakauniforme na walang ebidensyang mailalantad. Kaya may mga nagsasabi na ang plano na sisirin ng lawa ng Taal ay maaaring walang pagtutunguhan. Paano ba nasiguro ng enforcer team na malinis ang kanilang operasyon? Kung iisa-isahin ang methodology ng kapulisang napagutusan ng mastermind, makukumpirma na ang magandang balita hinggil sa Taal Lake ay medyo tagilid. Kumbaga, isa itong false hope. Una, ang ginamit sa pagpaslang sa mga sabungero
ay ang tinawag ni alias Totoy na Killing Me Softly. Ito ay paggamit ng tie wire o alambre na ipapalupot sa leeg ng biktima at sa batok, lalagyan ito ng kahoy na pampihit. Binansagang Killing Me Softly dahil hindi ito biglaan. Ito ay dahan-dahan. Habang iniikot ang kahoy sa likod, unti-unting sumisikip ang nakapalupot sa leeg at dahan-dahang nawawala ng hininga ang biktima. Nawawalan din ito ng lakas. Ang methodology sa pagpatay ay pulido. Hindi nakakasigaw ang biktima, hindi nakakapumiglas at hindi rin nakakalaban. Kahit sa tahimik na gabi, walang maririnig sa paligid. Ang tanging bakas lamang ay ang iniwan ng alambre sa leeg. Pero ang tubig sa lawa ang solusyon dyan. Hindi gumamit ng panaksak para walang bahid ng dugo at walang fingerprints na mare-recover. Bukod dyan, hindi rin gumamit ng baril para walang ingay at walang putok na maririnig. Paraan ng Killing Me Softly ay kahit saan pwedeng gawin, sa bahay o kahit pa sa loob ng sasakyan. Ligtas din sila sa ballistic evidence dahil walang pasyo na may kukumpara sa baril na pinanggalingan. Walang gunshot residue, wala ding entrance o exit wounds. Malinis ang execution. Ito mga kababayan, napakalinis dahil mga eksperto ang ito. Palagay ko itong team na ito na liquidation team ng Inchik na yan ay mga eksperto ito at noon pa ito gumagawa na ito ng karumal-dumal ng mga gawain na katulad nito. Kasi sino bang mga taong mutilation ang ginawa nila eh. Kasi yung mga remains ay pinagbutas-butas pa daw yung tiyan, sabi ni Tutoy, para hindi lumutang. Kasi kung hindi butas ang tiyan, lulubo yan. After 4 days, lulubo yan at lulutang yung katawan. Pero pinagbutas-butas eh. Yun ang pinakagrabe na hindi natin maano, di ba? Wala na nga ang buhay, di ba? Tapos sinira mo pa yung katawan. Grabe. Kaya ba nun? Kaya ba nun? Nasa 20 daw eh. 20 ka personnel in uniform ang sangkot sa pag-dispose. Kaya ba ng 20 dyan na tumingin na ganun ang gawin sa katawan ng tao? Grabe naman. Siguro mayroong embalmer dyan na kasangkot, no? Baka mayroong mga embalmer na ano dyan. Grabe. Hindi natin magawa yan. Susuka tayo niyan kapag nakakita tayo ng ganyan kasi mga tao yan. Grabe. Kaya kung magawa yan ng mga taong ito, ay masahol pa sila sa hayop. Masahol pa sa hayop, mga kababayan. Kaya kung ako ang presidente, ay magpagawa ako ng batas sa Kongreso, sa Senado, na kapag gumawa ng ganito na karumal-dumal, ay gawin din sa kanila ang ginawa nila. Yun yung batas sa Muslim eh, na eye for an eye, tooth for a tooth. So kapag ganyan, ay medyo mababawasan yung mga taong ganito. Mga executioner daw eh, panisir, mana sa ano eh, mana sa pinagmanahan, alam niyo na kung sino. Alright, so patuloy tayo kay PMC sa magandang video at graphic presentation nitong methodology sa pag-dispose ng mga sawawang sarongero. Halatadong mga halang ang kaluluwa. Tama. Talagang napakahalang. Binanggit din ni alias Totoy ang isa pang methodology ng enforcers sa pag-dispose ng mga pinaslang. Ang labi ay itinali sa isang sako na may lamang buhangin at itinapon sa ilalim ng lawa. Pulido rin ito at walang mintis. Hindi ibinalot ang labi bago ito itinapon upang masiguro na magdi-decompose ito. Nakalantad sa mga bakterya at isda ang katawan, kaya madaling masira ang integridad ng kalamnan. Mas mainam na itali sa sakong may buhangin kumpara sa isang hollow blocks dahil walang posibilidad na madurog ang buhangin sa ilalim at umangat ang labi sa ibabaw. Bukod pa dyan, kapag naagnas ang kalamnan, mawawala ng suporta ang mga buto at makakalas ang mga kalansay. Kaila sa marami na hindi lumulutang ang buto dahil wala itong hangin sa loob. Ang pinakapulidong methodology na ginamit ng enforcer team para masiguro na walang ebidensyang mahahagilap ang kinauukulan ay ang mismong tubig sa taal. Sinabi sa trauma service hinggil sa mga yugto ng pag-agnas ng katawan na kapag mainit ang temperatura ng tubig, nagpapabilis ito sa pag-agnas ng katawan. At nasaan ba ang lawa ng Taal? Hindi ba't katabi mismo ng bulkang Taal? Sinabi sa ResearchGate hinggil sa temperatura ng lawa na aabot mula 26 degrees hanggang 34 degrees ang init ng tubig sa lawa ng Taal. Sapat na upang mapabilis ang pag-agnas ng kalamnan sa ilalim. Bukod sa init na nanggagaling sa bulkan, ang tindi ng init ng araw ay
dumadagdag din sa temperatura na nagpapabilis sa pag-agnas ng labi. Kaya masisidman ng lawa. Baka wala na silang matagpuan. Ayan, so yan ang napakalungkot na teorya ni PMC ng Pinoy Mystery Channel, mga kababayan. Kudos nga pala kay PMC, maraming salamat sa napakagandang video, bro. At least nalaman ng buong sangkatauhan ang ganito. Well, kung ako ang maghanap dyan, meron akong advice kung marinig ng search team, ay ang hanapin nyo sa Taal ay yung pinakamalalim na portion. Kasi doon talaga yung ihuhulog. Kasi kung sa mababaw sila na portion ng hulog, ay makikita yan ng mga mangingisda na sumisisid na naghahanap ng mga isda, di ba? Ng mga lamang dagat. Kaya using common sense, doon talaga yan itatapon. Ihuhulog sa pinakamalalim, yung hindi na kayang maabot ng mga fishermen, ng mga nagsisisid. Kaya yun, ang hanapin na portion kaagad, yung mga malalim na portion. Kaya napaka rumal-dumal talaga ng ginawa, no? Pinakain sa mga isda eh. So ilang linggo lang ba yan? Nasa 2 weeks lang yan eh, mauubos na ang laman at makakalas na ang mga buto. At doon na yan sa bottom of the lake, sa pinakamalalim. So yun yung hanapin, yung pinakamalalim na portion. Doon yan tinatapon, sigurado ako, tiyak yan, mga kababayan. Kaya hindi kaya yan ng yung ating search team ay 50% na ako naniwala na kaya nila kasi wala silang technology ng mga robot submarines. Hindi katulad sa Japan na mga robot na yung sumisisid. Kaya hindi nagpapahinga ang robot eh. Ikapang tao, kapag 200 meters na, mahirapan na sila dyan. Dahil malalim na at hindi nila kayang maghuhukay o maghalungkat ng mga lake beds, yung lupa doon sa bottom. Kaya kailangan ng robot na mayroong scanner. So nasa Japan technology, sumulat na sila Remolia, ang TOJ, at ayon sa balita ay baka ngayong buwan lang na ito or by next month ay umpisa na ng Japan search team ang paghanap ng mga remains. Harinawa ay matagpuan ang mga hinahanap para magamit na ebidensya, mga kababayan, di ba? Para matapos na ito, meron ng undisclosure or pagbukas or meron ng itong sikat ng araw na lalabas galing sa madilim na ulap. So yan yung ating hinahanap na katotohanan.